Grabe ang korupsyon. Grabe ang korupsyon na nangyayari sa ating lugar, no? Walang lugar sa Pilipinas na walang involved na korupsyon. Lalong-lalo na yung pinag-usapan ngayon ng flood control. Pero mayroon akong sasabihin sa inyo, lahat ng mga, especially yung mga mahirap, no? Lagi talaga nilang sinasabi na pagbabago. Kahit ako guys, no? Gusto ko rin ng pagbabago. Alam nyo guys, yung pagbabago na yan guys, no? Mangyayari lang yan. No? Mangyayari lang yan pag babae ang uupo. Pag babae ang uupo dito sa Pilipinas, no? Para siya yung magiging pangulo ng ating bansa. Saka natin mararamdaman ang totoong pagbabago na hinahangad ng karamihan. Babae. So ngayon, dahil lalaki ang ating presidente, so wala sa kanya yung pagbabago, yung kaginhawaan sa buhay, yung maraming mga kababayan natin na maiahon sa putik, na nabaon sa putik sa kahirapan. Babae ang makapagbabago ng lahat, no? Kaya ako guys, no, inaabangan ko rin yan. Inaabangan ko rin yung babae na yan na uupo. Pag ang babae na yan, ang uupo, magiging pangulo ng ating bansa, yan yung makapagpababago sa ating pamumuhay. No? Kasi, sa panahon ngayon, wala talaga. Walang pagbabago talaga. Kasi kung magsalita sila, grabe sila kung pakikinggan mo sila, may nagbago. Kung basihan mo yung lumalabas sa kanilang bibig. Pero kung titingnan mo sa actual, no, yung totoong nangyayari, wala talagang magbabago. Hanggat lalaki ang magiging presidente ng Pilipinas, kahit ilang lalaki pa yung darating na magiging presidente ng Pilipinas, hindi magbabago ang Pilipinas. Dahil bukod tanging babae lang ang makapagbabago sa Pilipinas. Kahirapan, mga proyekto, lahat-lahat na. At yung babae na yan, inaabang-abangan ko yan. No? So ngayon, may babae ngayon na tinitingnan na may posibilidad na magiging presidente at maraming naniniwala sa kanya. No? At marami akong nakikita na babasa na pag ito ay tatakbo ngayong next election ay maraming bubuto sa kanya. No, yung babae na yan. Pero yun nga, sabi ko nga, bukod tanging ilang babae na ba ang dumaan sa atin na nagiging presidente? Dalawa na, no, si Aquino at si Macapagal. Di ba? So yung pangatlong babae na magiging presidente ng Pilipinas, siya lang yung makapagbabago ng lahat. Yung mga taong nakikita mo yan sa lansangan na naghihirap noon, walang matutuluyan, walang matitirhan, kung saan-saan na lang natutulog, yung mga ganyan, no? Yung mga halos wala nang makain, itong babae lang to ang makakatulong sa inyo, sa ating lahat. No? Bilisan mo. Ang agenda nitong babae na to ay magninegosyo to siya guys. Alam nyo kasi guys, ang Pilipinas walang negosyo. Like sa ibang bansa na mayroon silang mga negosyo, nagnegosyo sila ng langis, nagnegosyo silang ng mga sasakyan, katulad ng Japan, no? Nagnegosyo yung gobyerno nila. Nagnegosyo. Yung
kanilang mga, yung sa atin kasi walang negosyo ang ating gobyerno. Ang tanging may negosyo lang, ang nininegosyo lang ang ating gobyerno ay tayo. Tayo yung ginawang negosyo ng ng gobyerno. So, bakit ko nasabi yan, no? Kasi, kailangan natin magtrabaho, kailangan natin magnegosyo para magkaroon ng tax ang ating gobyerno. No? Pag kumuha ka ng mga clearance, no? Dati, ngayon, ano na, may expiration na siya. Bakit nagkaroon siya ng expiration? Because of negosyo. Yung clearance mo hanggang 6 months lang. After 6 months, mag-i-expire na. Kukuha ka na naman ulit. Bakit ganon? Kasi negosyo. Kasi nga, yung ating gobyerno, wala siyang negosyo. Pero itong babae na to, pag ito ang makakaupo, no? Giginhawa ang lahat. Kasi ang ano nito, ang kanyang plataforma or ang kanyang gagawin pag siya ang uupo ay magninegosyo siya. So ano bang negosyo ang tinutukoy ko dito? So may negosyo ang Pilipinas. Kaya lang hindi lang talaga siya hindi maasikaso or hindi magawa ng hindi nila maano yung negosyo na yan, yung pwedeng inegosyo ng gobyerno kasi ang mga nakaupo puro kurakot. Pero pag itong babae ang nakakaupo, wala nang mga kurakot na yan, wash out lahat yan. No? Wash out lahat yan. Kaya abangan nyo guys, no? Kung sino yung babaeng uupo. No? Siguro ngayong next election, mayroon talagang babae na kandidato sa pagkakapresidente. Sigurado yan ngayong 2028. Mayroon yan. Ayun, yun ang ano diyan. Kaya abangan natin guys, pati ako guys, no. Inaabangan ko yan. Ako mismo matagal ko nang inaabangan yan. Yung pangatlong presidente na babae. Kasi bakit ko siya inaabangan? Kasi yun lang ang pag-asa nating lahat. No, siya lang talaga ang pag-asa nating lahat para magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Lahat na ng klaseng pagbabago nandyan sa babaeng yan pag yan ang magiging presidente na ng Pilipinas. Ano man yung pagbabago na iniisip mo ngayon, pag yan babae na makaupo na magiging presidente, yung iniisip mong pagbabago, may isa katuparan yan. Kaya abangan natin yan guys kung sino yung babae. Ayan, no? Kung iniisip nyo ay si Sara Duterte, no, hindi ko masabi. Hindi ko rin masasabi kung siya ba yung babae na makapagbabago sa ating lahat. Hindi ko masabi. Pero ito, tandaan nyo lang, pag magkaroon tayo ng presidente ng babae, tapos ang lahat. Tapos lahat ang ating paghihirap sa bansa na to, na grabe ang korupsyon. No, kung sa mga nagmamahal kay Sara Duterte at naniniwala kay Sara Duterte, sana si Sara 'yon. No, pero kung ako ang tatanungin nyo, hindi ako sigurado kung si Sara Duterte ba yung babae na 'yon. Sabi mo, pag nagkatotoo sinabi ko, balikan nyo ako dito sa live na. Pag nagkatotoo yung sinabi ko ngayon na babae ang makapagbabago ng lahat, no? Sinisiguro ko sa inyong lahat, no? Na lahat kayo ay nakangiti. Pero ngayon, dahil lalaki yung nakaupo, maybe next election, lalaki pa rin ang makakaupo, magiging presidente ng Pilipinas, ganon pa rin, nakasimangot pa rin tayong lahat. Saka lang tayo magkaroon ng mga ngiti sa ating mga pisngi, sa ating mga mukha, no? Na mawawala na yung mga nakakasimangot pag yung babae na ang nakakaupo. Siya yung mamuno sa ating bansa. Ang tanong, sinong babae kaya yon? Kung iniisip nyo si Sara Duterte, kung inaidolo nyo siya,
mas maigi kung si Sara Duterte. Pero inuulit ko ulit, kung ako ang tatanungin nyo, hindi ako sigurado kung si Sara Duterte ba yung babae na yon na mamumuno o magiging presidente ng ating bansa. No? Kasi kung ano ka ngayon sa mga nangyayari, talagang totoo naman talaga no na pinipigilan talaga nila. Gumagawa sila ng paraan para hindi makaupo si Sara Duterte. Tinidor isa, tapos No? Sara isa. Pero yung hindi ako sure kung si Sara Duterte. Kung si Sara Duterte yon, wala tayong magagawa kung si Sara Duterte yon. Kasi babae ang makapagbabago ng lahat ng kinakaharap nating problema ng ating bansa. Kasama na yung mga corruption na yan. Kaya, next election, abangan natin kung sino yung babae na mamumuno sa ating bansa. Yun lang guys, no? Sana itong video na to ay magbibigay sa inyo ng malalim na kaisipan kung sino ba talaga yung babae na tinutukoy ko. Kasi guys, no? Kaya ko siya nasasabi na babae ang mamumuno, no? Na siya lang talaga ang makapagbabago ng lahat. Lahat ng klase ng kinakaharap na problema sa ating bansa ngayon. Dahil sa, ganito lang guys. Dahil ito yung nakikita ko. Nakikita ko sa aking maliit na bulang kristal na nag-iba-iba yung kulay nito. Magbublo, magpipink, mag-green, magpupula. Ito yung nakikita ko sa aking sa aking bulang maliliit na kristal. Kaya abangan natin guys, kasi ako wala kasing sinabi dito. Wala kasi siyang tinutukoy kung sino yung babae na yun. Basta ang sinabi lang dito sa aking kristal, sa nakikita ko, bukod na babae lang ang makapagbabago ng lahat dito sa ating bansa. Yun lang guys. Eto lang. Bulang kristal. Babae ang makapagbibigay ng mga ngiti sa ating labi. Abangan natin kung sino yung babae na yon na magiging presidente ng Republika ng Pilipinas.